So mga kaibigan na magandang hapon. Welcome to my YouTube channel mga kaibigan, my spiritual life story. So ang babasahin natin ngayon mga kaibigan ay ang ikatlong bersikulo ng ikalawang kabanata ng Genesis mga kaibigan. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So ayan mga kaibigan, na ang araw ni kapitong araw ay hindi basta-bastang araw mga kaibigan. Isa itong banal na araw kasi binasbasa ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbasbas. At alam naman natin ang lahat na kapag ang Diyos mismo ang nagbasbas sa kahit anong bagay, ang isang bagay ay magiging banal. So ang sinabi ng ikalawang bersikulo ng ikatlong bersikulo ng ikalawang kabanata mga kaibigan ay binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw. Ibig sabihin, ang ikapitong araw ay naging banal. So ang lahat, kaya ang lahat ng tao dapat talaga ay magpahinga sa ikapitong araw. At hindi lang magpahinga ay dapat sumamba din sa Kanya. Pero kung kadalasan ang nangyayari mga kaibigan, sa halip na magpahinga at sumamba sa Panginoon, ang ginagawa ng karamihan, nagsusugal, nandun sa sabungan. Yung iba, nag-happy-happy, nag-outing, kung saan na lang nakarating, kasi nga daw yung ang araw na kung saan ay sila ay bakante sa loob ng isang linggo. Sila ay nagtatrabaho ng 6 na araw at sa ikapitong araw, sila ay bakante at walang ginagawa. Kaya magsasaya daw sila. Hindi nila iniisip na ang araw na yun ay dapat araw para sa Panginoon, dahil ang araw ng ikapitong araw ay hindi ordinaryong araw, kundi isang banal na araw mga kaibigan. Pero ang kadalasan nangyayari ng mga tao ay mas pinili nila ang mga makamundong bagay na siyang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa atin at mas lumayo pa ng lumayo. Kaya kahit minsan nasa kagipitan tayo, nanghihingi tayo ng tulong, minsan ay hindi tayo natutulungan. Dahil ang Diyos ay napakalayo na sa atin. Ang kadalasan na ginagawa ng karamihan, yung lagi silang nanghihingi ng gabay, ngayon, mamaya, o sa lahat ng panahon ay sila nanghihingi ng gabay. Kaya ang Diyos mismo ay nagpadala ng kanyang utusan o mga anghel na siyang gagabay sa tao na laging nanghihingi sa kanya ng gabay, nanghihingi ng pagbabantay. Kaya pagdating ng kagipitan ay kadalasan ng mga taong yun ay nakakaligtas. At sa mga taong kung kailan nasa kagipitan, saka sila nanghihingi ng tulong sa Panginoon, dahil alam nila na ang Panginoon lang ang siyang makakatulong sa kanila, kaya doon pa sila manghingi ay wala ng pagkakataon, dahil napakalayo na ng Panginoon sa ating mga kaibigan. Hindi kagaya ng dati, ay isipin mo lang na manghingi ka ng tulong ay nandoon na. Kasi ang Panginoon ay malapit pa sa atin. Sa ngayon, wala na dahil sa kagagawa ng karamihan. Araw ng linggo, sa halip na magpahinga, sa halip na magsimba, nagsusugal, nagsasabong, kung saan-saan na lang, nagparty-party. Okay naman yun, mga bagay na yun. Pero unahin mo ang pagsimba. Maliban lang sa kagaya namin na naghahanap buhay sa panahon ng linggo ay nagtatrabaho dahil kailangan. Hindi pwedeng hindi ka magtrabaho dahil yun ang ikakatanggal mo sa trabaho. Kaya ang magagawa ay maghingi na lang ng tawad. So ayan mga kaibigan, at sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman at nakapagbigay ako ng ideya kung ano ang dapat gawin para maiwasan sa mga darating na panahon.
na kung tayo ay magkaroon ng kagipitan ay agad-agad tayong matulungan. So yun lang mga kaibigan, ingat kayo palagi and God bless.